Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakalaking balita. Ang pinakamalaking inflows sa kasaysayan ng XRP sa loob lamang ng isang linggo. Hindi po ito chismis, hindi po ito hype, at hindi po ito simpleng settlement pump. Ito po ay galing mismo sa institutional capital, ang uri ng pera na hindi basta naglalaro sa swings. Dahil dito, simple ang tanong. Ano po ang ibig sabihin ng record inflows para kay XRP at sa buong crypto market? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang nangyari sa crypto market nitong nakaraang linggo. Yan, matapos po ang 4 na linggong halos walang humpay sa withdrawals na umabot sa $5.7 billion, biglang bumalik po ang pera sa crypto investment products. Meron pong $1.07 billion na inflows sa nakaraang linggo. Ito ay nangyari kahit ang Thanksgiving week kung saan bumagsak ang trading volume mula $56 billion papuntang $24 billion. Sa kabila po ng mababang liquidity, ang inflows ay bumalik sa maraming asset class, kabilang po ang Bitcoin at Ethereum at syempre kay XRP. Ibig sabihin may mga malalaking players na hindi po natatakot sa mababang liquidity environment at ang kanilang galaw ay hindi po base sa retail panic. Ngayon ay bakit po ba sinasabing may koneksyon ito sa US monetary policy? Ang dahilan sa biglaang pagbalik ng pera ay nakaugnay po sa Federal Reserve. Ang FOMPC member na si Ginong John Williams ay nagbigay po ng remarks na nagsasabing overly restrictive ang kasalukuyang monetary policy. Kapag sinabi ng isang policymaker na maaring magbago ang direksyon ng interest rate, ito ay malaking signal sa market. Ang expectation ng rate cuts sa December ay nagbukas po ng pintuan para sa institutional positioning. Kapag bumaba po ang interest rates, humihina ang returns sa traditional asset tulad po ng bonds at mas attractive po ang risk assets tulad ng crypto. Ito po ang spark na nagpabago sa sentiment mula takot papuntang aggressiveness. Ngayon ay gaano naman po kalaki ang inflows ni XRP at bakit po ito nakakagulat? Si XRP po ang nanguna. Nagkapag-record po siya ng $289 million na inflows sa loob lamang ng isang linggo. Pinakamalaki po sa kanyang kasaysayan at hindi lang ito one-time spike. Ayon po sa CoinShares, 6 na sunod-sunod na linggo na siyang may inflows. At ang streak na ito ay katumbas po ng 29% ng kabuuang assets under management po niya. Ibig sabihin halos isang katlo ng lahat ng institutional XRP ay pumasok po sa loob lamang ng 6 na linggo. Ito ay hindi po ginagawa ng retail traders. Ang ganitong galaw ay pinamumunuan ng malaking pera at ito ang naglilipat ng market narrative. Ngayon ay sino naman po ang nagtutulak sa surge at ano ang papel ng mga ETF? Hindi aksidente ang timing. Kasabay ng inflows, lumabas ang mga kauna-unahang US Spot XRP ETF mula po sa Canary Capital, Grayscale, Bitwise at saka Franklin Templeton. Sumunod pa ang 21 shares na mahigit $680 million na asset under management. Kapag may spot ETF, ibig sabihin ay may regulated gateway kung saan pwedeng pumasok ang mga institutional capital tulad po ng nangyari kay Bitcoin at Ethereum noong nakaraan. Ang mga ETF ay nagbabago po ng access model mula volatile exchange trading papunta sa custodial investment products. At dito po nagiging malinaw kung bakit lumilipad ang demand kay XRP. Ngayon ay ano naman po ang ginagawa ng ibang mga top cryptos sa gitna ng rally? Hindi lamang si XRP ang nakaranas ng inflow pero siya ang pinaka maingay.
Si Bitcoin ay nakapag-record po ng $461 million na inflows. At higit dito ay nagkaroon po siya ng $1.9 million na outflows sa short Bitcoin products. Ibig sabihin ay ayaw na ng mga traders na tumaya sa pagbaba. Si Ethereum naman ay sumunod. Meron po siyang $308 million na inflows matapos po ang ilang linggong paghihina. Ang dalawang ito ay parang foundation sa sentiment. Kapag sila ay bumabalik, lumalakas po ang buong market. Pero kahit malakas ang Bitcoin at Ethereum, si XRP pa rin ang siyang nangunguna sa institutional momentum. Paano naman po kumilos ang global capital? Saan po nanggaling ang pera? Karaniwan, sa lahat ay nangunguna po ang United States. Meron po silang $994 million na inflows kahit short trading week. Kasunod po ay ang Canada na may 97.6 million at ang Switzerland na may 23.6 million. Interesting rin ang Germany dahil siya ang ilan sa kakaunting rehiyon na may outflows. Yan, meron po silang outflows na 57.3 million na lumabas. Sa Global Sentiment Map, lumabas na ang North America ang hotspot ng institutional crypto thesis. Ito po ang lugar kung saan nabubuo ang mga ETF, custody services at capital deployment frameworks. Kaya hindi po nakapagtataka na ang inflow structure ay US-centric. Ngayon ay ano naman po ang natatanging kaso ni Cardano? At ano po ang babala rito? Habang umaakyat po sa XRP ay may mga altcoins na kabaliktaran ang kinakaharap. Pinakamalaki po dito ay si Cardano na may $19.3 million na outflows. Katumbas po ng 23% ng kanyang AUM or asset under management. Ibig sabihin halos halos nasa ang kanyang lahat ng institutional ay lahat po ng institutional ADA ay lumabas sa market. Hindi ibig sabihin na wala na ang ADA, pero syempre malinaw na may shifting preference ang mga malalaking players. Kapag may capital concentration problem, kadalasan ay umiikot po ang pera sa projects na may immediate institutional infrastructure tulad ng mga ETF, legal programs at saka legal clarity. Nangyayari na ito ngayon kay XRP. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ayan, kapag pumasok po ang malaking pera, hindi ito naghahanap ng hype, kundi ng regulatory clarity, institutional access, at predictable liquidity. Lahat ng ito ay kasalukuyang hawak na XRP, lalo na sa spot ETF environment. Hindi natin masasabi na garantisadong bull run ito, pero malinaw na may bagong narrative. Hindi na sa XRP ang asset na pinaglalaruan sa retail volatility, kundi isang market instrument na nagiging tahanan ng long-term capital. Dahil kung may ganitong kalaking inflows sa ilalim ng easing expectation, hindi ito simpleng rally lamang. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.